ito nga pala. Kung wala rin si Alimasia. Hello, bebes ko ngayon. Nakalimutan niya na ba araw ng madyo? Wala pa akong masunin. Kasi wala pala tao sa kwarto niya ngayon. Sali. Ako, Temyo. Hindi na talaga ako makapaniwala, Mang Temyo. Ang bait-bait niya sa akin. Lagi pa nga nakakaalala. Minsan, pinilig pa nga niya ako nung matagal ko na pinag-iipunan. Pilit ko nga pinabayaran dahil alam ko hirap din naman sa sabi. Ngunit, ayos niya sa gabi. Itago ko na lamang ng para sa magiging anak namin. Panay pa nga ang sabi niya, okay pa na ko na lamang at kailangan na rin niya ako sa labas. Pagkasama daw kami sa isang ay, malayo siya. Ako saan sa namili, malayo sa gulong. Dalawang ko na nga ang nakalalaan ng Temyo. Dalawang ko na ang nakalalaan. Ayo, parang drama. Oh, bakit? Bakit nasabi naman? Ginawa ko na lahat ang nananapas. Ngunit nilisan pa niya ako. Mang Temyo, bakit? Tumaw ba ang aking iniyak? Putris naman. Hindi na talaga, oo. Kahit kailan ka talaga, puro ka kalokohan. Bakit tumigil ka na nga dyan, sabi ko. Kahit na mo nang maghihirap yung kalooban ng isa. Tawa ka pa ng tawa dyan. Abay, pinasasaya ko nga eh. Hindi ko lang naiintindihan, hindi ko lang alam. Wait, anong ibig mo sabihin? Hindi ko naranasan ang umibig at ibigin. For your information, di mo mga bilas ko, Aman, Pang-Biernes, alam ko ito, Lumatito, Lumatito, Balbasarado, at di Carabao English ako, okay lang sa kanya. The important lang daw is may beautiful subitra, ang aking hinaharap. May amoy lang na talagang mga Iranian, no? Si Manny, alas 10. May mga matang nangungusap, laging nakapanggigigil, katawang kapanapanabig, boses isip nga lang, natatawa ko pag nangkukura yung sabi ako dito. Pero okay mag-tip yun. Sino pa ba? Si Danding. Ayok mag-video dahil. Yung dalawang kotones ang nakabukas dyan, labas ang pita sa dibdib na puno ng balahibo, at kung magsayaw, ulala, kagaling. Parang ito si, ano nga ba yun? Yung Saturday night, yung nilagdat ata si John Revoltar. Doon, sa kanya ko nga napupunan yung sakil eh. Ano ba yun? Sample ba yun? Yung patalit-talit ang paa. Naku, talaga namang pagpapawisan at pinitan mo kapag yung nakasayo mo. Kaya lang, nagtataka rin minsan ko eh. Ang ganda mapigit. Kontora na karelo, kwintas, at sing-sing. Pero minsan, sa akin pa yun nangungutang ng pamasahe. At kung mukhang nanlalalaki din, pwede na rin. Total, marami naman ako natututunan sa kanya. Tapos, sino pa ba? Dalawang sira ulo. Derek si Abel. Siligawan ako nung sabay. Opo ako sa gitna nila. Hawak ang kamay ko rito ni Derry at sa kabila naman si Abel. Bulong dito, bulong doon. Sagutin ko nga pareho. Di masaya. Lahat ko na parang humigaw sa iyo eh. Abay natural, para masaya. Ano? Tutulad ako kayo habang bukay na lamang na nagtitigas-tigasan ng puso dahil sa isang kita nais-nais na pangyayari. Vilma, tumigil ka na nga dyan ha. Dito talaga may tindihan kung dalawang ito, Mang Temyo. Yung isa, nagbulukot dahil sa iniba ng kanyang lapo ng mambubulti. Yung isa naman, parang gagang nagpakarenulay ko rito sa Manila, iwan-iwan ang anak sa Bacolod, samantalang nagdalamang pakasalan yung aming naging anak niya. Kapay may sustok din talaga, ano? Vilma, ano ba? Tumigil ka na dyan ha. Sige, magtuwid na lang kayo ni Teresa. May tubig pa sa banyo? Putrek na may niya nung nakakaituloy ako. Nasaan na ang anak mo ngayon, Ate Nina? Andun sa lola niya. Babae nga rin pala yun ako. Kamukha ba ng Tekina? Isa, mahal sa demonyo niya si Puri Mama. Pati ilong kanya, pero yung mata, sabi ng nanay ko, akin daw. Kagandang bata siguro yan. Bakit? Bakit din pinalaglag, Ate Nina? Yan din sana gusto makinay, pero nakasisip ko na, tubuhat naman ko na rin siya, kaya naipag siya kung buhay na lamang siya. Ngunit may pangako kung hindi ako hihili, ano mang tulog sa lalaki yun, pagkapalaki kay Ana. Di ba siya pinipita ng kanyang ama ka rin minsan? Parang ang gano'n eh. Halos araw-araw ay nagpupunta sa amin. Tulog niyang makita ng mga anak niya. Minsan, naawa din siya na yung sinusunod. Mangiyak-iyak na siya, superbalik si Ana. Masalamat siya, ipag na kasagay sa kama. Hindi. Bakit di mo na napag-aralang ibigin yung lalaki para... Samantalahan niya ako ng Temyo. Pinagsamantalahan. Pinilit niya ako ng akin. Ngunit hanggang doon na lamang siya. Hindi
hindi ako magpapakasal sa kanya. Kaya ka ba nagsubo dito sa Maynila? Para lamang makalayo sa kanya? Para lumayo at para makapag-ipon sana para kay Ana. Sa akalang magbibigyan ng isang magandang trabaho dito sa Maynila. Tagapagluto pa ako sa amin ng pinsan-pinsala ni Ama. Dito pala ako dadalhin. Pero, kaunting panahon na lamang, makakaalis na rin ako sa lugar na ito. Magaganti na rin ako sa kanilang lakas. Ibig kong sabihin, iiwan mo na ako dito. Iiwan ko na kayong lahat. Nakakatawa mo, Sisi. Nakakatawa. Abay, kung wala ka na rito, hindi na nakakatawa yan. Alam mo namang ikaw lang ang dahilan kung kaya ikaw ang titigil eh. Libog lang yan ang seryo. Teresa! Tito! Teresa! Tito! Kunin mo na ang mga damit mo. Alis na tayo ngayon. Makakalis ka na rin dito. Teresa, para mo ng awa. Saka na ako magpapaliwanag. Kailangan magpadali tayo. Kailangan... Tito! Ate Lisa! Ang seryo si Tito! Teresa! Sige na, dalihan mo. Kunin mo na ang mga gamit mo. Tito! Paano ka ba? Hindi ko nyo nga ang seryo. Ano nangyari sa'yo, Tito? Wala. Abay, hindi naman ang kulay nito ah. Tito! Ang tinugtog na akong gamit ito. Oo nga. Wag! Wala nang panahon. Wala na. Tito! Nagano muna natin sa loob. Tito! Hindi na. Wala nang panahon. Tito! Akayin si Lito na papunta sa loob ng kwarto. Ilang sandali ang lilipas at lalabas si Mang Pedro. Nagpupunas ng pawis. Mapapansin nito ang naiwang bag sa lapag. Dali-daling kukunin ito upang ipasok sa loob. Ngunit sa pag-angat ng bag ay mapapansin ang kabigatan nito. Ilalapag sa mesa ang bag. Ano bang laman nito at napabigat naman? Abay, kay Aling Marta to ah. Ito ang lagi niyang suot kapag yung bag nga pala. Naiwan dito sa labas.